Yung benta ko ng unang machine was scam. Marami kasi nagtatanong kung paano nagsimula si Powerhouse. Unang-una, yung version 1 ng Powerhouse sa dati kong company. Kasi bagong company na ito, no? Ito yung second version namin. Ito yung muling pagbangon namin. Pero yung version 1, unang nakabenta ako ng machine, that was January 29. And yung client natin na yon, client pa rin natin ngayon and growing. Kasi after 1 tonner, nag-order uli siya ng 5 tonner. Then, eto, may share ako sa inyo. For 1 year na walang benta, nakabenta ako ng unang machine. Yung benta ko ng unang machine was scam. After 1 year, meron na akong kasama na akala ko business partner ko na that time nahingi na ako ng tulong sa kanya 1 year kasi nawala akong benta. And then nandito siya. Nung unang nabenta yung aking ISO machine, and siya yung nasa office. And ang intention niya pala talaga is iskamin kami. And then merong client, syempre, nakuha natin, nakita niya yung machine kasi that time yung mga machine on hand eh. Sinakay niya yung machine na after 1 year bago ko nabenta, sinakay niya yung machine na yon. And then nagbayad siya. Imbis na sa akin nagbayad, naibayad niya sa ibang tao. Then, that was the time na nalaman ko. Kasi that was the time na wala na, tinalikuran na ako nung nang scam sa akin, no? So, this was the first night na nalaman ko na scam na ako. Ito ay February 15, 2023. Then nalaman ko eventually yung pala talaga ay sobra legitimate na scammer. Bali that time yan, ganyan yung aking mga thoughts, parang sobrang suicidal ako, sobrang hopeless na ako na makakabangon pa ako kasi that was 1 year bago ko nakabenta. Tinitingnan ko yung feed ko, natatandaan ko noon. Nung nalaman ko na scam ako, so yun yung unang video, that was the night. And then March 21, sobrang nilalabanan ko yung mga nangyari. This is my brother Pinyel. Yan yun ang kapatid na may cerebral palsy. Kung titignan mo yung mukha ko dito, sobrang iba na yung hilat siya ko, na iiyak na sobrang pagod. This is 5:02 AM. Hindi pa rin ako nakakatulog. Walang tulog yan kasi sobrang depression and anxiety. And then, pagdating ng March 28, nag-commit na ako na suicide. Nilagay ko pa yung organization logo. Kasi yung org na yan na sinalihan ko, dyan ko nakilala yung ng scam sa akin. Kaya yan yung nilagay kong logo. And then, wala kasi akong lubid that time kasi hindi naman ako prepared na magbibigti ako. No? Wala akong time para pumunta ng palengke dahil wala akong pambili. Kinuha ko yung cable wire ng aking mga lolo't lola. And then yan, dyan ako magbibigti. So, trinay ko, nakahang na ako literal lang, sobrang sakit. Kasi masakit talaga kasi hindi pala siya basta tali. And then instead na mag-lock, paikot. Then narinig ng lola ko na sumisigaw ako, umuungol na ako. Nakita ng lola ko nakahang na ako. So that was, siguro that anniversary ko dapat to, kung nagpakamatay nga ako. March 28, 2023. Pero yon, thank God nakita ko ng lola ko. Ito yung mga tumalbog na cheque na pinaasa kami na babalik daw yung pera, pinadaan lang daw sa kanya, babalik niya raw yung pera sa ice tube machine nung scammer. And then ito yung binigay sa amin. Then wala, naloko kami, nagpasa kami ng complaint sheet sa NBI. This was the regional director that time ng NBI. So, close work kami at tinutulungan niya kami before na mahuli itong scammer na ito. And then, this was the time, matatawa si Aaron dito, April 8, 2023, nagtitinda kami sa labas ng aming coffee. That was Holy Week. Nung Holy Week na yan, dyan may nag-chat sa akin na second client ko. Yan yung sa marketplace may nag-message, Jesus sent you a message. Sabi ko, kung babalikan nyo ng 2023, this was Good Friday. Good Friday. Nag-message yung Jesus sent you a message. Nung tinignan ko marketplace, Jesus nga pangalan. Si Doc Jesus Felipe, ang pangalo kong client after ko may scam. Doon ako nabuhayan kasi nakabawi-bawi ako. Finally, nakabenta ako ng machine at naramdaman ko yung kita ko at yung hirap na dinanas ko. Eh, nakakuha ko ng payoff after years and sobrang hirap ng pinagdaanan. Si Doc Jesus ay special sa akin na kliyente dahil si Doc Jesus ay yung naging stepping stone ko ulit para makabangon and makapagpakilala that I am a legitimate supplier of ice tube machine. Nagpicture pa ako dyan sa lumang office ko. Sabi ko sa girlfriend ko, sa president ng Powerhouse, picturean mo ko dyan. Nakalagay, my scars tell a story, they remind me of when life tried to break me but failed. Then, yan, sabi ko, picturean mo ko, sisimula, babangon ulit ako. Ito naman yung sunod na meeting ko na nakikipag-meeting na ulit ako, bumabangon ako. Wala kami sa office niyan kasi that time putol yung kuryente ng office. Dahil nga wala kaming pambayad, na-scam kami, wala kaming pera. Pero nakikipag-meeting na kami niyan. Ang ginagawa namin, naiya kami sa kliyente, doon namin dinadala sa coffee shop, malapit sa office. Kasi sabi namin, may sira lang yung kontador, pero yun talaga putol yung kuryente. So yan, simula niya, nagtuloy-tuloy na.
And doon nagsimula na makabangon ako. Kaya ako na-share sa inyo kasi this is just a testimony kung paano nagsimula at nagtuloy-tuloy si Powerhouse, no? Although hindi naman yun talaga yung pinaka naging start, pero yun isa sa pinaka biggest challenge na naranasan namin sa buhay namin. And thank God, no, hindi ako natuloy sa pagpapakamatay. Thank God na may pinadala na tao na nagtiwala sa amin. And thank God na ngayon, kung sumuko pala ako, wala ng Powerhouse ngayon. Wala kayong makikitang Kurt na ngayon. Nasirang Kurt na sana. And doon marirealize mo, no, lalo na ngayon sa week na ito, na nandito tayo sa pag-alala ng kabutihan ni Jesus at ng Panginoon. Kung meron kayong pinagdaraanan ngayon ng mga pagsubok, pangarap na negosyo na hindi nag-workout, there will be always an hope, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi simple yung pinagdaanan ko before na-build si Powerhouse. Kaya sabi ko nga, lagi namin ginagalingan, lagi namin pinagpubuti kasi ayoko naman masira kung kailan kami nasa ayos na. Sobrang hirap ng pinagdaanan and then nalagpasan. Then mini-maintain namin, naggalingan yung serbisyo namin, gandahan yung kumpanya, tulungan yung mga taong nagtatrabaho, tulungan yung mga taong tumitiwala, bumibili ng machine because sobrang dami namin pinagdaan na sobrang hihirap. Kaya balik alaala lang kasi Holy Weekend naalala ko almost 3 years na nung ako'y muling bumangon and thank God. So ngayong Holy Week lagi natin tatandaan na si Jesus ay nandiyan, ating pag-asa. And I think may mga tao na katulad dito, no, mga kayelo, hindi kayo lahat nasa magandang sitwasyon sa buhay. Pero yun, di ba? Sabi ko nga, buti hindi ako nagpakamatay. Buti bumangon ako, buti lumaban kami dito sa Powerhouse. Kung hindi, wala na to, di ba? So, this is a long video but then sa mga nanood, thank you and this is just a short testimony of goodness of God.